Mainang mahal na ito po'y dadalhin sa ating beloved ordained preacher, Kuya Andy Binyas. Palakpakan natin ng buhay na palakpak ang ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. God bless you, the beloved preacher, Pierre Villaros. Everybody say, praise the Lord. Taas yung kamay, tayo po'y dumalangin sa ating mahal na Panginoon. Opo, dakilang Diyos, maraming salamat sa dakila mga taong lumabas sa amin sa gabi ito. Naging ikaw nasamba ng pasalamatan. Salamat, Lord, sa paglangis mo sa may tugtog ng gawain. From the start of the service until now, Lord, we feel the holy presence. Thank you so much for the great anointing, Lord. Of course, to the first leading prayer about dearly beloved noble evangelist, Almeida, and time prophet of our loving God, and the whole blessed Almeida children, Lord. I beseech you, God, to please anoint the humble servant to deliver with love and best and breath, and I bind Satan, cast out, hindrance or met what, Lord. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. First of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty. Only to our loving God, also say, give double honor and respect to our dearly beloved and born evangelist, was Almeida and time prophet of our loving God. And soon remember, cherish the blessed memories and precious teaching of our beloved son, Pastor Ling Almeida, and all beloved children, and the whole blessed Almeida family. And I greet also my beloved wife, my children, my family, my co-preachers, my co-workers, and to all of you, my dear brothers in Christ. At sa lahat po ng mga webcast viewer natin na nanood sa buong daigdig. Maraming salamat. Gandang gabi po sa inyong lahat. Palakpakan natin, Diyos. Mga minamahal, di tayo magtagal. Ang ating pag-aralan sa gabi ito ay tinatawag na Divine Intervention. Divine Intervention. Ano ibig sabihin ng Divine Intervention? Intervention means the act of intervening as to mediate at whatever act and problems po. Kung sa Tagalog pa, ang pakialam at pamamagitan. Yan ang intervention. Divine, ibig sabihin, ito po'y langit nun. Banal at dakila. Makalangit. Divine intervention. Makalangit, banal, dakila na pakikialam at pamagitan sa ating kalagitnaan. Amen ba? Open your Bible in the Luke chapter 5 verse 1. Pakibasa. 1 up to 9. Praise the Lord. Sa aklat ng Lucas, Kabanata 5, ang talata ay 1 hanggang 9. Praise the Lord. At nangyari nga na samantalang siya ay sinisiksik ng karamihan na pinakikinggan ang salita ng Diyos, na siya ay nakatayo sa tabi ng dagat-dagatan ng Genesaret. 2. At nakakita siya ng 2 daong na nasa tabi ng dagat-dagatan. Datapwat nagsilunsad sa mga yaon ang mga mamalakaya at hinuhugasan ang kanilang mga lambat. 3. At lumulan siya sa isa sa mga daong na kay Simon at ipinamanhik niya dito na ilayo ng konti sa lupa. At siya'y naupo at nagturo sa mga karamihan buhat sa daong. 4. At sa pagtigil niya ng pagsasalita, ay sinabi niya kay Simon, pumaroon ka sa laot at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang mamalakaya. 5. At sumagot si Simon at sinabi, Guro, sa buong magdamag ay nagsipagpagal kami at wala kaming mahuli. Datapwat sa iyong salita ay ihulog ko ang mga lambat. 6. At nang magawa nila ito, ay nakahuli sila ng lubhang maraming isda at nagkapunit ang kanilang mga lambat. 7. At kinawayan nila ang mga kasamahan sa isang daong upang magsilapit at sila'y tulungan. At sila'y nagsilapit at nangapuno ang 2 daong. Ano pat sila'y nagpasimulang lulubog. 8. Datapwat na makita ni Simon Pedro, ay nagpatira pa sa mga tuhod ni Jesus na nagsasabi, lumayo ka sa akin sapagkat ako'y taong makasalanan, o Panginoon. 9.
sapagkat siya at ang lahat ng kasama niya ay nagsipang gilalas dahil sa karamihan ng mga isdang kanilang nangahuli. Amen. Praise the Lord. Luke chapter 5 ba yan? Lucas yan? Luke chapter 5 yan? Opo, well. 1 up to 9? Everybody say, praise the Lord. Mga minamahal, yung itawag na interbensyon, ang papamagitan ng ating mahal na Panginoon. Amen ba? Amen? Sa paglingkod natin sa Diyos, pag ang wala po interbensyon, pakialam o paggitna ng Panginoon, wala po tayo magagawa. Amen ba? Amen? Kaya yung mga si Pedro, nanagat, buong gabi nangagat, walang nakuha kahit isang isda. Ngunit, nung sinabi ng Panginoon, o palaot ka mo, at ihulog nyo dyan sa tabi ng dagat, yung isda. Ayaw pala maniwala eh. At sabi niya, buong gabi, Panginoon, wala kaming kuha eh. Ngunit, sumunod sila. Nung kinuha nila ang isda sa tabi ng dagat, halos balunod ang bangka nila sa kabira, punong-puno yung lambat ng dagat. So, ibig sabihin, ang Panginoon, siya po'y, ang lahat ng bagay ay nagmumula sa Diyos. At kaya niya gawin ang lahat ng bagay if the Lord intervene. Divine intervention, hindi po tayo pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ang nangyari sa Claveria, ito'y malaking leksyon para sa ating lahat. Sa lahat namang ginagamit. Kaya pag may mga anniversary crusade, spiritual, ang tawag yan, spiritual battle. Amen? Amen? Sabi nga ni Abraham Lincoln we have to go to the battlefield of that war. Pupunta tayo sa battlefield of war. Gira ang puntahan natin, battlefield of war, of that war. So, pa hindi ka pumunta ka sa gira, hindi po pwede na wala kang, you are not equipped of all weapons and ammunition. Hindi pwede. Po na, ano ilaban mo doon sa gira? Amen ba? So, dapat kitang Kristyano, ang ato naman nga pag-away ay hindi sa laban. Sabi niya, we wrestle, hindi tayo pag-wrestling, dumog. We wrestle not flesh and blood, but against principalities, power of dominion in darkness, in other places. Ang ating pag-away, hindi po sa laman at sa dugo, hindi tao, kundi laban sa espiritu. Hindi natin nakikita the power of darkness. So ano po yung ating armas na dapat gawin? Amen? Sabi ng Biblia, we have to put on the whole armor of God. Anong whole armor? Isuklob natin, isakbit natin ang buong armas, hingaliban na galing sa Diyos. Because we have to go to the field of war. Lalaban tayo, we must to equip. Punong-puno tayo ng armas. Sandata, ilaban dito. Amin ba? May taming, may taming, lahat kumplito, puno ka sa bala. Bilang Kristiyano, spiritual, ang ating dalang bala, walang iba kundi pagpupuri at panalangin at pagpapasting. Yan sa exciting na mga mimers. Dahil pinadala sila ito para mag-mimes, kanta sa singles. Iba dito, hindi na nag-join ng puri. Super excitement, nag-prepare ng gabi, wala nang tulog. Nangyari yung pamangkin namin si Paling, baguhan pa man na, naglaba pa, alas 2 paling araw, walang tulog. Naligo pa, hindi pa nagpuri. Excited, gusto mag-mimes. Simple, baguhan. Umalis sila. Walang kain. Okay, nagpasting siya. Pero mali yung nagpapasting ka na wala kang puri. Lagay sa isip nyo. Kahit nagfasting ka na wala kang puri, wala kang prayer, hindi po, yan. Hindi yan
makredit sa'yo. Kasi sabi ng Biblia, you can cast out demons by means of prayer and fasting. Mapalayas ang demonyo sa pagitan ng prayer and fasting. Kung nag-fasting ka lang without prayer, wala ka pa rin power. Nagpagutom ka lang. Sinira mo yung physical mo, mapasukan ka pa ng demonyo, delikado. Kung sa Bisaya, kabuhion ka pa. Kaya with prayer and fasting. Ano bang prayer? Katulad ginagawa ng sa pastoral, mayroon 5 division ang prayer. Kanyan. Dito sa pastoral, ituro natin. Pagluhod mo dyan, pagpaptangos pressing area, lumuhod ka, hindi ka nang magsisi ka sa kasalanan mo because you praise the Lord. Kailangan maging malinis ang puso isipan mo before you sing praises to the Lord. That's why you humble yourself, you kneel down, you ask forgiveness from the Lord to cleanse your heart so that your prayer, your process, makarating sa trono ng biyaya sa kalangitan because your heart is pure. Natuloy-tuloy ng puri mo. Habang nagpupuri ka sa Diyos, alam mo, sa Bible nakasulat, there is power in praises. There is power in prayer. Kayong kalaban natin, hindi tao, hindi laman. Amen? We wrestle not flesh and blood. Hindi tao, flesh, laman o dugo. Kundi against the ruler of darkness. Principalities and power of dominions in darkness, in wicked places. Kalaban ta demonyo. Pupunta ka doon sa anniversary crusade, wala kang prayer. Iba-ibang klaseng tao pumunta doon. May cancer, may leukemia, lahat, may albularyo, lahat mga demon possessed pumunta doon. So wala kang, hindi ka equipped ng kapangyarihan galing sa Diyos. You are not equipped of the arbor of God. Ano ilaban mo doon? Kaya lahat ng demonyo, tulokso sa'yo. Kaya wala kang power. Amen ba? Hindi, kaya yung mga kusada, hindi po parang masyal-masyal lang. Gusto ko lang magpunta ron, pakakanta, aawit ako, mag-mimes ako. Hindi po yun. Hindi po yung tablado, pasundayag po yun. Hindi. Kundi may paglaban sa masamang espiritu, arong kunin natin sa kamay ni Satanas yung mga tao to save them from the hands of Satan. Amen. Kunin natin sila. So ang ating armas walang iba. Prayer and fasting at pagpupuri. Amen ba? Yun, pumunta doon. Nag-mimes lang. Tapos mimes, nahilo, nasa likod, wala. Nahilo, nawala na ng malay. So, kaya minsan, nagpiprayer kami doon, ang cast out namin, demons of hindrances and destruction na devil cast out in our midst. Kasi, distakon ka ng kaaway. May mga hindrances, mga hadlang. Yun, patawag doon, kaya nagko-concentrate ako. Pinapuntahan ko sa ibang mga preacher doon, hanggang sa, balik naman doon, Kuya, si Baling, nagwawala. Pumunta ako ulit doon. Meron pala doon, babae na dumalo, naka-green ang damit. Umiyak yung mga kasama niya, mga choir, dahil pinuntahan doon. Ginanon yung tiyan, tapos ginawayan. Albularyo. Dito na, si Paling, nagwala na. Yun ang sabi ni Barry Perry, nang last na mag-preach na ako, kaya nag-review ko todo, distraction, pumunta sila, nagpuri sila. Matapang na, salita na. Yung babae, pagdating ko doon, rinibyo ko. Sabi ko, malis ka dito, system. Huwag ka maglaway-laway dito. Pag nagano'n siya, gusto pa lumaban? Hindi, marami na akong pinagaling. Hindi ka, alis ka na. Hindi kami kailangan, okay na. Pag after lihas namin, kahabagan ng prima na pastor, nakatulog ulit, nakapahinga. Okay na. Malis. Ayaw pa umalis. Talagang doon sa pinto, gusto niya talagang laway-lawayan si ano. Ay, marami daw siyang pinagaling. Albularyo pala yun. Ngayon, binalabas namin, pinabantayan ko kay huwag mo ba pasukin sa loob. Kayong demonyo, pumasok na kay kasi ginalaw niya ng ulo eh. May ginuhyup-huyupan na eh. May laway na, delikado. Alam mo, maminamahal, habang nagpuri sila, linihas sila, lumabas
I'm sorry. Kulay green, brown ang laway. Yun ang demonyo. Lumabas. Pinalabas ng Panginoon habang nag-gitla ng preaching, walis na. Nakahiga, nakatulog, na-relieve si pamangkin namin, si Paling. Hanggang natapos ang gawain. Alam mo, yung babae, pag-preach ko na, lumabas. Doon sa sakyanan, hanggang doon sa akin. Matapang. Nanigarilyo. Pero sa hanggang napapreach sa kahabaga, nag-altar ko na tayo, nagulat ako, lumapit naman sa gitna. Tumanggap sa Panginoon, nakangiti. Kasi lumayas na yung demonyo, napalaya na si Paling, nawala na. Kaya yung demonyo, numalis na sa kanya, tawa doon. Interview na, ayaw bang pa-interview? Kaya maminamahal, dahil kung wala tayong propita ng Diyos, nga nauna nakabelt in prayer and fasting sacrifices of the man of God, hindi po natin makamit ang tagumpay at divine intervention ng ating Panginoon. Kaya naman tayo ng mga tagumpay, pinagpala sa ating mga transaksyon, sa ating mga negosyo, sa ating mga trabaho, sa ating mga anniversary crusade, wherever whatever we do. Mga minamahal, naging matagumpay tayo, pinagpala tayo because of the divine intervention. Dahil ang Diyos nagpagitna sa atin. Ang Panginoon nakialam sa atin, first of all, to the first prayer of our beloved pastor, the end-time prophet of our loving God. Together with all the beloved workers of this ministry throughout the nations. Buong kongregasyon. Kaya leksyon sa atin, mga minamahal, kamo mga ginagamit ng Diyos. Huwag too much exciting. Napupunta lang kayo doon para dumalo, wala kayong prayer. Siya may mga preachers, working, ma-assign sa mga station, pinapasunod ko doon. Advice ko, magpuri muna kayo sa pastoral. Magpuri kayo, gabi o umaga. Hindi pwede alis kayo dahil puntaan nyo spiritual battle. Wala kang power sa daan pa lang, gagawa ng demonyo ng distraction, hindrances. Hindi ka makarating sa puntahan mo. Because of prayer and fasting and praises to God, there is power in praises. There is power in prayer. Dahil may una na nanalangin sa atin, kaya naging matagumpay tayo. Sabi nga ng mga pastor, mga beloved preachers, workers, kahit kami nanalangin na dito sa inyo, mahabang ayuno, fasting ang ginawa na inyong beloved pastor. Pero kung dito sa lahat na station nyo, na pinaglalagyan, hindi kayo doon nagpupuri ng taos puso. Hindi kayo nanalangin ng taos puso. Hindi nyo makamit ang divine intervention ng Diyos. Darating ang problema sa inyo, hindi nyo kaya. Dahil ang pagsagawa ng kaligtasan, if we want to be success in our life as spiritual leaders or workers, preachers, or Christian, kailangan, mga minamahal, sumunod tayo sa Biblia. Lahat yung gawin, either transaction, either spiritual, lahat, before you downstairs in your house, magpuri muna kayo, manalangin sa ating Diyos sa inyong tahanan, upang ang guidance, protection, divine intervention ng Diyos ay sasama sa iyo. Makialam, magpagitna, mag-mediate ang Panginoon sa inyo. Upang sa lahat yung plano, lahat yung gawin, desire in your life. Binimithi sa buhay, kayo po magmatagumpay. Bakit? Sinasamahan kayo ng ating mahal na Panginoon. Yan ang sabi ng Biblia. Don't trust yourself, but trust to God. And lean not in our own understanding, but trust the Lord. First of all, unahin natin palagi ang Panginoon. Acknowledge Him first, and He shall direct thy path. Unahin natin acknowledge ang Panginoon. Anong pag-acknowledge? Purihin natin Siya. Hingian natin Siya ng tulong, magpuri, manalangin tayo. Yan ang tuwag na acknowledge Him first, and He shall direct thy path. Amen ba? Kaya hindi tayo magtiwala sa ating sarili. Dahil wala tayong kapangyarihan. Ang ating kapangyarihan nagmumula lamang sa Diyos.
That is divine power, divine intervention of the Lord. Kaya kung kita lang, wala tayong mapala sa ating sarili. Because we believe in our life, in ourselves. Pride po yun. You must to be humble ourselves. Sipin natin, wala tayong magawa pag walang Diyos. So what is the sign of humbleness? You kneel down. Lumuhod ka sa harapan ng Diyos. Magpuri ka sa harapan ng Diyos. Umawit ka sa harapan ng Diyos. Mapuspos ka sa harapan ng Diyos. Luluha ka sa harapan ng Diyos. Manginginig ka sa harapan ng Diyos. That is sign of submission to God. Submission, humbleness, faith. Yan ang kailangan natin. Pakumbaba tayo. Huwag tayo magtiwala sa iyong sarili. Kung magtiwala ka sa sarili ko, ma-failure ka sa lahat mong plano. Bakit? Mawala ang divine intervention ng Diyos sa iyo. Mahirapan ka. Kaya bakit? He is the one who hold our future. Ang Panginoon naghahawak sa ating future. The success of our life is based in the Word of God sa pangalan ng Panginoon. Bawat anong gawin nyo, kapartner nyo ang Diyos in the name of Jesus. Ay kung sa imong pangalan, sa ako to, ako, o ikaw yon, ay paano ang Diyos? Amen. Amen. Kaya huwag natin sabihin, yung pinalanginan ko, gumaling. Sino ang pagaling? Ikaw ang Diyos. Ay, Panginoon pala. Minsan makalimutan natin. Nga ginagamit lang tayo instrumento ng Diyos. Hindi po tayong nagpagaling. Ang Diyos, mga minamahal. Amen ba? Yan po ang dapat gawin natin, mamilan. Pakibasa lang, Brother Anthony. 1 Peter chapter 5, verse 8. Praise the Lord. Sa aklat ng unang Pedro, Kabanata 5, ang talata ay 8. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng liyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Amen. Palakpakan natin, Diyos. Narinig nyo ba? Kayo'y maging mapagpigil. Ano ibig sabihin mapagpigil? Be sober. Mapagpigil sa sarili. Huwag biglang mainis, huwag biglang maaburido, huwag biglang mainit ang ulo, huwag pabigla-bigla. Sa desisyon, sabi niya, kayo'y maging mapagpigil. Kayo'y maging mapagpuyat. Kaya palagi ka mag-overnight. Palagi kang lumuhod sa bahay mo ng tag-alaano oras ng gabi. Magpuyat ka sa panalangin. Sabi ng Biblia, huwag kang manglulupaypay, kundi palagi kang manalangin. Huwag kang manghina, kaya palagi kang manalangin. Magpuyat, kaya ang inyong kalaban na dyablo, may kalaban. Amen? Ang inyong kalaban na dyablo na gaya ng leon na umuungal is like a lion, roaring lion, umuungal, gaganon. Gumagala, galagala, na mahanap ng masisila niya. Leon, demonyo, gumagala-gala, umalis-alis, umiikot-ikot, naghahanap ng kanyang matukob, naghahanap ng kanyang masisila. Amen. Montong nangyari sa Claveria, naghahanap siya ng kanyang masisila, naghahanap niyang matukob. Na mo, ay walang tulog, walang pore, kaya pinasukan ng kaaway. Totoo ang Biblia. Totoo ang Biblia. Hindi pwede wala kang pure. Excited ka lang doon mag-ana-ana dito. Wala kang pure-pure. Pati nga mga driver, sabi ko, magpure muna bago umalis. Kaya nag-drive ka. Mamaya, wala kang pure, wala kang prayer. Ikaw ang gagamitin, basila ng kaaway. Disgrasya tayo. Amen? Amen. Totoo ang Biblia. Be sober, mapagpigil, magbantay, vigilant, magpuyat kanunay, because your adversary, your enemy, the devil, as a roaring lion, kung sabihin, gangurob nga leon, wokit, galagala, about,
seeking nga panghanap, nagapangita, home himidibor. Ngayang matukob, yang masisila. Kaya magbantay mga Kristiyano. Marami ng Kristiyano dito nagkumpiyansa, walang puri-puri, hindi sincero, kaya dandahan na siya nawala, nasila ng kaaway. Binira ng tukso, nagkasala. Marami ang member dito. Kayon, kawawa, miserable ang buhay. Bakit? Walang puri sa bahay. Kulang sa konsentrasyon. Pag magsimba, hindi mag-concentrate. Sa likod-likod lang dyan, nagkikwentuhan, walang nadamang presensya. Pag wala ka nadamang presensya, wala kang kapangyarihan. Kaya sabi ng Biblia, ang Holy Spirit lamang magbigay sa atin ng kapangyarihan. Pag palagi ka namumpuspos, nakikinig ka, nagsalita, speaking tongues ka, yung will, emotion mo, yung feeling, will, and emotion mo, yung carnalities mo, sa puso mo, weaknesses mo, iando yan, papatayin ng banal na Espiritu because the Holy Spirit is power. Hindi ka mabihag ng kaaway. Hindi ka masila ng kaaway. Bakit pagdating mo sa simbahan, full ang puso mo na kinukonsentrate, sinasamba, buong pagpakumbaba with all humility, with all respect and honor to our loving God. Kaya gusto mapaluguran ang Panginoon. Mapaimutan mo siya. Maabot mo yung puso niya. Madama mong presensya niya. Kaya kailangan mong power, kapangyarihan, divine power, divine intervention ng ating Panginoon. Upang hindi ka masila ng kaaway. Yan yung kaaway natin. Di natin makikita, espiritu yan. Pumapasok sa isipan, pumapasok sa mata, pumapasok sa puso. Lahat pasukan niya. Dahil bakit? Espiritu siya. Walk it about seeking whom he may devour. Naghahanap pag-alagala ng kanyang masisila. Huwag kang magkumpiyansa. Amen? Si Son of God nga pastor, magaling, marunong, mayaman, kumpiyansa. Ano ngayon? Wanted. Maraming kaso. Magaling. Pero anong kaso niya? Grabe, hindi basta-basta. Oh. Pinasukan ng demonyo, kakarnalan, kademonyohan, makaunod bakalaman. Kaya grabe. Believe sa sarili because siya daw ang anak ng Diyos. Walang magaling sa kaaway. Walang malakas sa kaaway. Sabungin ka ng kaaway. Tukbon ka ng kaaway. Magbantay, mga minamahal. Huwag tayo magkumpiyansa. Buhay ang Diyos natin. Makapangyarihan. We seen and we experience a lot of miracles, power in our congregation. Because our beloved pastor is really a man of God. But, individually sa ating buhay, hindi natin sinasagawa ang spiritual na pagsagawa ng ating buhay. Useless ang lahat ng bagay. Dahil ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, individual yan. Sabi ng Diyos, sabi ng Panginoon, draw nigh to me and I will draw nigh to you. Lumapit ka sa akin at ako'y lalapit sa iyo. Hindi ka lalapit sa Diyos by means of pagluhod, pagpakumbaba, pag-iyak, pagpupuri, panalangin, pagpapasting, hindi ka lumalapit sa Diyos. Sabi niya, ang Diyos hindi rin lalapit sa iyo. May condition, draw nigh to me. Sabi niya, draw nigh to Him and He will draw nigh to you. Lalapit ka sa Kanya, sa Panginoon, at siya lalapit sa iyo. Pag hindi ka lalapit sa Diyos, hindi rin lalapit ang Diyos sa iyo. So mawala yung divine intervention sa buhay mo. Tandaan natin, mga minamahal, kailangan ang buhay natin nakabase palagi sa salita ng Diyos. Don't trust in your own concept, but trust the Word of God. Don't lean unto our own understanding. Huwag ka sumandig sa iyong sariling pag-unawa, kundi sumandig ka sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Hindi basta-basta ang paglingkod sa ating Panginoon. Amen ba?
Kaya naging leksyon sa atin lahat ito. Kaya sa aming buhay, hindi naman sa pagmayabang. Kahit malayong biyahe namin, mag-travel kami ng, alam niyo yun, mga team CDO, alam nila yun. Kahit darating kami doon, kami mag-declare ako, magpuri kayo. Kahit 1 hour lang, makapagpuri kayo. Gawain, puri. Hindi pwede, wala ng puri. Dahil hindi natin ma-drive out ang demonyo pag wala kang puri. Last verse. Kung bakit si King Josaphat naging matagumpay laban sa ilang tatlong kaaway. Moab, Ammon, at Mount Seir. Moabites, Ammonites, and Mount Seir. Tatlong kalaban nila. Anong ginawa ni Josaphat? Simple lang. Hindi sa lumaban ng sundalo niya sa gitna. Anong ginawa ni Josaphat? 2 Chronicles chapter 20. Verse 20 up to 21. Tanda natin, ito ay spiritual warfare ito. Spiritual nga laban ito. Hindi po makalaman, hindi po sandata, hindi makalaman, hindi armas ito ang ating kalaban, kaaway. Sa unang panahon sa Old Testament, ang ginagamit nila, puri lang. Bagibasa. Praise the Lord. Sa aklat ng ikalawang kronika, kabanata 20, ang talata ay 20 hanggang 21. At sila'y nagsibangong maaga sa kinauwagahan at nagsilabas sa ilang ng Tekoa. At habang sila'y nagsisilabas, si Josaphat ay tumayo at nagsabi, "Dinggin ninyo ako, O Juda, at ninyong mga taga-Jerusalem. Sumampalataya kayo sa Panginoon ninyong Diyos, sa gayoy matatatag kayo. Sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta, sa gayoy giginhawa kayo." 21. At nang siya'y makakuhang payo sa bayan, kanyang inihalal sa kanila ang magsisiawit sa Panginoon at magsisipuri sa ganda ng kabanalan habang sila'y nagsisilabas na nagpapauna sa hukbo at magsipagsabi, "Magpasalamat kayo sa Panginoon, sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakailanman." Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos. Mga minamahal, si King Josaphat, maaga pa. Tamo? Kahit sa Old Testament, maaga pa. Nagigising yung mga hari. Early in the morning pa. They went forth to the wilderness of Tekoa, and they went forth. Josaphat stood and said, "Hear, O Judea." Sinabihan niya ni mga taga-Judea, "And all inhabitants of Jerusalem, believe in the Lord your God, and you shall be established." Maniwala kayo sa Panginoon at kayo may maging matatag. Amen? And believe His prophets, and you shall prosper. Paniwalaan mo ang Diyos, maging matatag ka. Then paniwalaan mo kanyang propeta upang tayo ay pagpapalain ng Diyos. Kaya naman tayo pinagpapala, first of all, because we believe God. That's why we are blessed. And also we believe the prophet. Our beloved pastor is a prophet of God. That's why we prosper. We prosper. Naging matagumpay tayo sa lahat nating ginagawa. Pinagpala tayo. Hallelujah sa lahat ng bagay. Bakit? We believe His prophet. When I consulted the people appointed singers, ang linagay niya mga singers. Gaano ka-importante yung mga singers? Mga choir, kayo'y singer ng Diyos. Gaano ka-importante kayo sa harapan ng Diyos? Kaya binawag kayo maging singers, maging choral, maging finest, maging adults, maging youth and singles, maging mimers. Gaano ka mo ka-importante sa harapan ng Diyos? Kayo ang front line. Sabi nyo, He appointed the singers unto the Lord, and that should presses the beauty of holiness, upang purihin nyo ang kagandahan, kabanalan ng Diyos. And they went out before the army. Humarap sila sa mga army na kalaban nila. And say, "Praise the Lord, for His mercy endureth forever." Kung ipatuloy natin pagbasa yan, anong nangyari? And the Lord sent an ambushment in the midst of war. Nagkaroon ng divine intervention. Nagpadala ang Diyos ng mga anghel sa kalagitnaan. Ambushment. Inambush ng mga anghel ng Diyos. Nagkaroon ng divine intervention. Ang laban nila
against the three country. Moab, Ammon, and Mount Seir. Anong sabi ng Biblia? Silang tatlong country, silang nagpatayan. Sila nag-away-away, nagpatayan. Dahil pinababa ng Diyos ang kanyang intervention. Divine intervention. Nag-ampadala ng ambushment. Mga anghel, sila lahat binulag. Sila nagpinatyanay. Wala ang army ni Josapat naglaban, nakatayo sa likod. Sinong sa front line? Mga singers. Mga choir ang umawit. Kaya kung tinawag ang choir, bigyan mo halaga. Huwag mo kami, biro-biro yung paging choir mo. Okay? He appointed the choir singers. When they began to sing and praise the Lord, and when they began to sing and to praise the Lord, at ambushment against the children of Ammon, Moab, and Mount Seir, which will come against Judah, and they were smiting. Silang nagsmiting, sila nagtinagaay, sila nagpinatyanay. Tatlong country yun. Dahil nagpadala ang Diyos ng ambushment. Ano yun? Mga anghel. Yan ang tawag, divine intervention of God. The power of God. Ganun din nangyari sa atin. Kaya kung sa ating mga anniversary crusade, mga gala, ginagawa, walang intervention ng Diyos. Hindi tayo magmatagumpay. Isa may mga hadlang Masira yung sasakyan, mga gulong lahat, pero hindi nagtagumpay yung kaway. Before kami mo aalis uwi, na-plaster lang yapon, naayos ang gawa ang mga sasakyan. So, may mga hindrances, pero ginaayos yapon ng pin. Bakit? Hindi niya tayo pinabayaan. Because of prayer and fasting, presses, pagpupuri dito sa Pastoral House, sa kapwa manggagawa, sa lahat ng mga station, sa buong kongregasyon ng Diyos Book Crusade, sa inyong pagkakaisa. Kaya naging matagumpay tayo. Sa tanang transaction, pinagpala tayo. Yan ang tawag divine intervention. Kaya huwag tayo magpabaya, mga minamahal. Sundin natin kung isa nakasulat sa banal na kasulatan. Awitan natin Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Singgit, hallelujah.